sumayo na po lahat. Magalak kayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Ihingi ng tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Inaalala natin ngayon ang kapistahan ni San Estanislao, Obispo at Martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo ng Obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig sa kaaway. Ipagkaloob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayoy, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagnigit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukha sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad.
Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kaniyang nakita at narinig, ngunit walang naniwala sa kaniyang patotoo. Ang naniniwala sa kaniyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kaniyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kaniya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kaniya ang poot ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. 3 araw na po tayong nagninilay sa usapan ni Jesus at ni Nicodemo. Noong unang araw, pinagnilayan natin ang ibig sabihin ng being born again. Ang isilang sa Espiritu, ang isilang mula sa langit. Nung ikalawang araw ay pinag-usapan naman natin ang tungkol sa liwanag, kung papaanong si Jesus ay ang liwanag na nagbibigay tanglaw sa lahat. At nabigyan ko ng pagdinilay ang bagay na ito dahil si Nicodemo ay lumapit kay Jesus ng 10 oras ng gabi. Ngayon naman po ang pagpapatuloy ng pagninilay na ito sa ikatlong araw, natahasan ng binibigyan tayo ng kaisipan na mayroong dalawang bagay na maliwanag. Ang bagay na makalangit at ang bagay na makalupa. Ang nanggaling sa langit ay banal at puspos. Dahil siya ay galing sa langit
ang lahat ng kaniyang gawain ay makalangit. At dahil ito ay makalangit, ito ay nagbibigay sa lahat ng nakikinig sa Kanya ng patotoo at katunayan na mayroong langit. Ito rin ay pagbibigay sa atin ng kaisipang mayroong panglupa, at ang taong panglupa ay makamundo ang ibinibigay. Maliwanag din po sa Ebanghelyo na kung makikilala natin at mapapatotohanan ang paniniwala sa galing sa langit, walang iba kung hindi si Jesus na inibig ng Ama. Ang ating Poong Jesus Nazareno na nagpatotoo sa pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ng kaniyang sakripisyo sa krus. Kung inyo pong mapapansin at palagian kayong nakapagsisimba at nasusundan ang buhay ni Jesus ayon sa gospel o mabuting balita, na pagbabago ni Jesus ang pamamaraan ng kaniyang pagsasalita depende sa kaniyang kaharap. Kapag ang kaharap ni Jesus ay ordinaryong tao, mga makasalanan, mga may sakit, mga sinasapian ng dyablo, naroroon ang kaniyang awa. Naroroon ang kaniyang pagpapakita ng pagmamahal na kailangan ng mga taong ito ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Kapag ang kaharap ni Jesus ay mga Pariseo at Eskriba, diretso ang kaniyang mga salita. Laging pumupunto kung sino ang mga taong ito, mga mapag-imbabaw. Nang kausap naman niya si Nicodemo, dahil kilala si Nicodemo bilang isang Pariseo na may pinag-aralan. Dahil si Nicodemo ay nag-aral sa batas ni Moses. Kaya alam niya ang lahat ng batas from the letters of the law. Kaya kung maalam ang iyong kaharap, kailangan ding maalam ang iyong sagot. Kaya ang taong maalam, ang taong nakaugnay sa salita ng Diyos, ang makauunawa ng ebanghelyo na ating nabanggit. Malalim, pero mauunawaan ito ng taong bukas ang isip sa kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Systematic, ibig sabihin, step by step, itinuturo ni Jesus sa ating lahat kung saan siya nagmula at ano ang kaniyang pinagmulan. Nang dahil sa pag-ibig na nabuo ng Ama at ng Anak, nagkaroon ng katuparan ang kaligtasan at pagliligtas sa ating lahat. Subalit ito ang katotohanan. Sa kabila ng pagpatotoo na si Jesus ay galing sa langit, marami pa ring hindi naniwala. Bakit? Dahil ang kaisipan ng tao ay nasa kaisipan ng panglupa. Kaya tayong mga tagalupa, ang laman ng ating kaisipan, ang ating sinasalita ay nasa batayan ng pagiging lupa. Subalit ang mga salita ni Jesus, dahil siya'y galing sa langit, makalangit ang palagi niyang ibinibigay. Ano yung bagay na makalangit? Pagpapatawad, pagmamahal, pagtanggap, kaligtasan, paraiso, buhay na walang hanggan. Ito ang mga bagay na makalangit. Pero ano yung bagay na makalupa? Alam na natin yun. Kasalanan.
mga bagay na makalupa na akala natin ay makapagliligtas sa atin. Ano pa yung bagay na makalupa? Pagiging gahaman sa pera, posisyon, kasikatan, lahat ng iyon, bagay lamang na nakapagbibigay sa atin ng sandaling kasiyahan. Pero ang ibinibigay ng Diyos ay ang kaniyang buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay pinababalik ng Ebanghelyo ngayon sapagkat ang Espiritu na kaniyang pinagkakaloob ay walang sukat. Ibig sabihin po ng walang sukat ay limitless. Walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong gustong maligtas at makasama sa mga bagay na makalangit. Hindi nauubos ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong palagiang bumabalik sa Kanya at nagsisisi sa mga kasalanang ibinibigay ng mga bagay na makalupa. Dahil kahit kailan at kahit anong panahon at pagkakataon, ang mga bagay na makalupa ay hindi magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi ka maliligtas ng pera, hindi ka maliligtas ng iyong posisyon, hindi tayo maliligtas ng ano pang bagay na makalupa. Dahil darating ang araw, tayong lahat ay mabubulok, tayong lahat ay babaho, tayong lahat ay mawawala, tayong lahat ay tunay na hindi na makikilala ng iba dahil ang bagay na makalupa ay nawawala ng kwenta sa kaniyang takdang panahon. Kaya nga po habang tayo'y nagkakaroon pa ng pagkakataon, araw-araw na binibigay ng Espiritu na mabuksan ang ating kaisipan sa mga bagay na makalangit, araw-araw ang pagkakataong ito ay pagpapakita na tayo ay tumalima sa anak dahil nasa anak ang kapangyarihang banal na ibinigay ng Ama. Araw-araw, pinatatalima tayo, pinasusunod tayo, ibinibigay tayong muli sa anak upang tayo ay tunay na humakbang patungo sa bagay na makalangit. Ito po ang katotohanan sa ating pananampalataya. Ito ang tunay na tagpo ng pagmamahal na tayo naman ay mag-focus sa bagay na makalangit, hindi sa bagay na nasa lupa na nawawala at nasisira. Tunay ngang mahirap sumunod sa patotoo ng langit, pero kaya nating gawin dahil ipinakita na ni Jesus ng ating Poong Nazareno kung papaanong ang pagmamahal ng Ama at Anak ay siya ring pagmamahal na ibinibigay ng anak sa atin. Ang kailangan lang natin ay manampalataya at tumalima upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagtalima at pananampalatayang iyan ay mag-uumpisa sa aking relasyon sa Diyos. Papaano ako nakikipagrelasyon sa Diyos? Ano ang katotohanan ng aking pag-ibig sa Kanya? Ang pag-ibig ko ba sa Diyos ay dinadala ko rin bilang pag-ibig ko sa aking kapwa? Dahil ang bagay na makalangit ay nagbubunga ng bagay na makalangit. Sapagkat ang kaisipang makalangit ay magbibigay din ng kaisipang makalangit sa aking pakikipagrelasyon sa kapwa ko tagalupa. Kaya nga napakaliwanag na pinag-iiba ng Ebanghelyo ngayon kung ano ang ating priorities. Bagay ba na makalangit o bagay na makalupa?
sapagkat kapag ang pinili natin ay makalangit, ang pangako ng kaligtasan ay tunay, sapagkat sa Ebanghelyo maliwanag, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Tayo po ang magdidesisyon sa araw na ito. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawag mamuhay ng lubos ayon sa kaniyang mga aral. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng napagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kaniya, upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang halay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, O sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di matutong matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang halay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapatid niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Estanislao ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang patotoong makalangit. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubog agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihiling na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal, sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Jesu Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Jesu Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin. Jesu Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Jesu Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin.